partido sa kabilang kampo. Bakit? Dahil nga ayaw ibigay ng mga Duterte ang kanilang baluarte sa ibang tao, definitely mga kababayan, magiging madugo ang labanan sa Davao. Siyempre hindi nila sasabihin na magiging madugo yan. Pero literal na literal, 'di ba? During the time nga na magkaaway pa, hindi pa magkaalyado ang Nograles at mga Duterte, pinasabugan ang tatay nitong si Migs, 'di ba? Si Prospero Nograles, mga kababayan, na hindi naman napatay. Ang napatay lang yung kanyang dalawang bodyguard. Ngayon pa kaya na magkalaban na uli sila. Ngayon, panoorin natin itong buo ng kasi kanina yung highlight, 'di ba? Nung sinasabi ni Digong. Ito ngayon para mas maliwanag, wala yung kasi kanina may nagre-react doon eh. 'Di ba? Oh. But you think that I'm running? Mhm. You are speculating that I am running. Mhm. Is that the popular notion sa... Yes. Yes, Mr. President. Yan ang isip ninyo. And it is the almost a... O sige, tatakbo na lang ako. Mhm. Oh, ayan na. Ngayon si Salvador Panilo, Kunwari pa, tatakbo ka naman talaga eh. Oh. daw ang kung dili daw senador o mayor ay hindi mo gaganan according to attorney. Well, let me put it this way. Kilala naman niyo ako. I've been your mayor for so many years now. Mhm. You think that I can carry a national campaign Oh. at my age? Ayan naman ang talagang totoo. Hindi niya nakakayanin sa national campaign. Baka doon siya maagang mamitay. 'Di ba? Oh, lalo siya nga doon, mamadaling mamitay. Siyempre pag magka-campaign ka, lalabas ka sa kalye. Napakainit doon. 'Di ba? Baka si Digong, nakaw, malusaw. Or you want me to die? Mhm. Magkukulaps lang ako niyan eh. Oo, tama. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, Mhm. mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Pero are you considering local position? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? Uy, kunwari ka pa, ginagamit mo ang media, what do you think? Diyos ko. Aliwaliwanag na sa amin na ayaw nyo mawala ang Davao. Bakit? Kasi lalabas lahat ng inyong itinatagong mga baho. Baka mamaya, kasi ito pa, bukod sa baho, baka lahat ng mga patay doon magising. Hindi, lahat ng mga pinatay nila doon, mabungkal, mahalungkat, mahagilap. Diba baka may magsalita na, dito yan inilibing, ito nagpapatay, ito dito yan inilubog yan sa dagat, ito sinimento. Diba? Baka ganon. Oh. Yan. Mayor. Who else? Ikaw. Sino pa? Also, Of course. Mayor tayo. Aha. Mayor tayo. Sa mayor. Yan ang gusto. Is it a public lamang? Aha. Sa media? Well, is the media's sentiment now reflect the community gusto ng tao ibig sabihin? Sige, mag-mayor tayo. He should be the vice mayor. Oh, maliwanag. Kasi ako- si Vice Mayor talaga si Baste. 'Di ba? Inulit lang naman natin mga ka-GP Natics para maliwanag, siya ang mayor, si Baste ang vice mayor. So ano pa ang diyan? Ano pa ang ating magiging assessment? Technically, gagawin talaga ni Digong yung ginagawa natin, magiging replacement itong si Baste dahil hindi niya kayang tapatan si Migs Nograles. Lalaban daw si Digong kunwari. Ang tanong, Digong, kakayanin mo ba si Migs? Siyempre, doon na ako sa maganda, mahusay, tapos may utak. 'Di ba? Doon na ako sa makatao kaysa naman doon sa nagpapanggap na makatao, isa naman palang demonyo. 'Di ba? Kung matanda na 73 ako ngayon, I should be I think mga 75, 76. Hmm? Sa mga nakapanood kagabi, 'di ba? Tama ako.
Tatakbo talaga na mayor. Sabi ni Bay na Tulig, ka-GP, galing mo. Sinabi mo na yan kagabi. Wala eh. ang yabang ko eh, no? Hindi, nahulaan ko lang po, mga ka-GPnatics. Hindi totoong magaling ako. Kumbaga, naisip ko lang talaga. Diba? Naisip ko lang. Eh, yan din naman kasi yung mga usap-usapan eh. So, ina-analyze lang nating maigi. Talagang hindi tatakbo ito sa senator position. Doon pa siya tatakbo. Anong gagawin? Ito kasi yan. Ito po ang totoo niyan. 'Di ba? Mag-like na kayo habang nagkukwento ako. Ito kasi ang totoo niyan. Hindi po effective si Digong bilang senador. Bakit? Alalahanin niyo po, ang gawain ng mga senador, gawain din yan doon sa mga ng mga congressman. Isa lang yan eh, lower house at upper house. Remember, nung si Digong po ay nasa lower house, anong ginagawa niya doon? Sabi niya, he said that lower house is really boring. Napaka-boring daw po niyan. Sabi niya ganun, ayaw ko niyan, ang gusto ko, lagi ako may tinatanong. Lagi akong merong kausap. Eh doon, wala naman ako makausap eh. Gagawa ka ng batas. Mag-a-attendance ka, tapos lalayas ka. Yun, sinabi ni Digong, mga kababayan. So, kung pupunta siya ng Senate, eh di ganun na naman ang gagawin niya. Hindi po siya effective doon. 'Di ba? Aside from that, matanda na itong gago. Oh. Sabi ni Nap G Herminio, may cancer daw siya, dapat nakalbo na siya pa. Yun. Hindi, baka naman. Teka lang. Ma'am Yani, ang pag may cancer ba, lahat ng kind of cancer, mawawala talaga ang buhok? Di ba, tanong ako, nandyan pa ba si Ma'am Yani Prenza? Lahat ba na may cancer, mawawala talaga yung buhok? Kasi pag baka yung, neto, yung ibon niya ang may cancer, hindi ko alam kung mawawala yung buhok niya sa taas. Oy, shoutout kay Miss Longhair, oh. Miss Longhair TV. Nice to see you here, Miss Longhair, no? Ngayon lang kita nakita dito. Ito galing to kay Kabsat Jenorbin. Dati nakikita ko ito. Thank you so much, Miss Longhair TV. Kamusta na si Jenorbin? So, hindi po lahat, Ma'am Yani Prensa, na uubos ang buhok. Okay. So, sa mga nagtatanong, ito sagot ni Ma'am Yani Prensa. Hindi daw po lahat ng mga may cancer ay nalalagas ang buhok. Okay ha? Hindi lahat. So eto na, alam nyo na yon. Oh. Ay mayroon din pala itong pinsan ni Mrs. may sakit na ganon, hindi rin nalalagas yung kanyang buhok. So hindi lahat. 'Di ba? Nakakalbo lang pag nagpa-therapy. Eh mukhang hindi naman nagpapa-therapy itong si Digong, malakas ba sa kabayo to eh. 'Di ba? Sabi niya nung una, pag may nakakausap daw siya na alam niyang kalaban niya, naggaganong-ganon daw siya. Kunwari natutumba. Tapos pag nakalagpas na sa kanya, pupukpukin daw niya ng yung tungkod. Ay talaga namang itong kulugo na to, niloloko lang tayo. Ayun, pag nagpa-chemotherapy dahil sa radiation, kaya nauubos yung buhok. Alright? Sana maliwanag ha. Ngayon ko lang din nalaman yon. Ma'am Yani Prensa, salamat sa mga sumagot. Thank you so much. May cancer kasi ako. May cancer kasi ako. Makakalayo ng lahat ng tao. Cancer sa bayag. Baka hindi pa rin inabot. Dito tayo. Well, if it's the pleasure, why not? Yes. Hindi, mamaya tatanungin dyan, bakit niya gustong tumakbo? Ang sabi niya, wala na kasi akong pera. Eh di magnanakaw ko lang. Di ba? Oh. Sabi ni Bay na Tulig, o ikaw Ma'am Bay na Tulig ha, may cancer sa kineme. si Bato magkaka-cancer. Paano natin malalaman si Bato may cancer? Hindi, tanong ko lang. Cancer sa bunganga, basta. Paano natin malalaman pag si Batong may cancer?
Hindi, tanong lang. Any idea, guys? Paano natin malalaman na si Bato may cancer? O, wag na lang si Bato. Oy, paano natin malalaman na yung... Oy, sorry ulit sa mga... Diyos ko, ginagawa kong katatawanan yung sa... Hindi, ito lang naman, sila lang yun. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo kasama doon. Yung, ito lang, yung Duterte, tapos yung mga, ano niya, Abid Aso. Yun lang yung inaasar ko dito. Paano natin malalaman na yung si Bato or isang kalbo, wag na isang kalbo, basta si Bato, paano natin malalaman na may cancer? Ha? Walang sumasagot. Hindi ko alam. Sabi ni Ma'am Semi Celeste, tutubo ang buhok ni Bato. Totoo. Tutubo pag may cancer, baligtad. Sabi ni Ma'am Esther Hambleton, yes, kung chemotherapy, ako ay naglalagas din dahil sa tablet cancer. Nako, ang dami pala dito. Parang ano na kaya, na-upset talaga ako dito. Ang dami pala ninyo dito. Pero hindi po kayo yung tinutukoy ko dito, ha? Pumapayat ng gusto. Paano pag nakita natin si Bato pumayat ng gusto? Ibig sabihin may cancer na. Ha? Oh. Hindi, nagtatanong lang ako kasi alam nyo naman si Bato walang buhok. 'Di ba? Paano natin malalaman pumapayat? Oh, pag pumayat si Bato, ha, tingnan natin baka may cancer. Oh. Anong gusto niyang malaman sa akin? Hmm? Ako totoo yan. Hoy, may nagagalit dito sa akin, no. Sabi niya kaya puro sakuna nangyayari sa mundo, dami na masama, ikaw vlogger na masama. Teka lang po wait lang. Sige, sabihin niyo kung kailan ako naging masama. Meron ba akong pininger? Nakatulong? Meron ba akong pinapatay na tao? Agape Turla? Ito, 30,000 na tao ang pinapatay. Sige nga, sino ang mas masama sa aming dalawa? Kasi ako, nangiinis lang ako ngayon kay Digong. Pero in reality, sino ang totoong masamang tao? 'Di ba? O, kung maraming sakuna nangyayari sa mundo, wag niyo pong isisi sa akin. Isisi niyo kay Digong. Manyakis eh. 'Di ba? Oh. Ma'am Trexie, shoutout ano na? 'Di ba? Alangan sa akin yung isisi. Kung si Digong nagpapatay ng halos 30,000 na tao, wala naman akong pinapatay. Bakit ako naging masama? Masama daw ako. Di ba? Kalokohan mo. Oh. Wala tayong pugo. Teka lang. Mas manyakis daw ako. Grabe naman yan, Chris Samonte. Wala naman. Alam nyo, manyakis lang ako sa asawa ko. Ha? Hindi ako kagaya ni Digong. Ma'am Priscilla Kojima, Ohayo gozaimasu. Mamatay yung mga tao dito dahil sa illegal drugs. Pogo, that is, we are too far away from that. Oh. Hindi ko alam maglaro ng Pogo. Alam mo maglaro ng Pogo? Bakit? Hindi mo naman kailangan maglaro para may kinalaman ka sa Pogo eh. 'Di ba? Oh. Ikaw may pasimuno ng Pogo tapos sabihin mo wala kang alam. Kalokohan ito ni Digong, sabi niya ganun lang akong alam diyan sa Pogo, we are too far. For that, sabi niya ganon. Hindi naman ako naglalaro. Bakit? Sino ba yung nag-implement ng Executive Order number 13? 'Di ba ikaw? Oh. Well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. How do you feel, Mayor, na yung mga pulis natin, yung mga illegal and other people, kinig sa ngayon, sila po yung mga with their family dahil... They will vote on legally. Iko-consult ako sa mga abogado. I would leave it to the lawyers to... hindi ako practicing lawyer.
So I would not know the dynamics of what Teka. Loko kayo ha. Boss GP, lahat ng vlogger na pumapatol sa trolls nakakatanggap sila ng 1.5 pesos. Ay, ganon? Ha, kikita pala sila sa akin. Hoy, mag-thank you sa akin mga trolls ha. Hindi, yung pagpatol ko naman mga kababayan, ano lang yun, hindi naman ako naiinis sa kanila eh. Sila yung naiinis sa akin. Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Leonora Catala, nagagalit tuloy sa inyo. Kinalaman ng mga sakunan sa mundo, GP. Di ba? Bakit yun? Ano nga naman talaga ang kinalaman ko dyan? Si Kibuloy dapat pinatigil yung sakuna. Kasi sabi ni Kibuloy, siya daw po ang appointed son of God. Bakit yung sakuna, hindi niya mapatigil? Di ba? Oh. Shabu pa mo. Ano bang shabu? Nagsashabu ako, Crisamonte. para ka lang talaga talagang ganyan yung mga DDS, no? Bintang ng bintang, walang katibayan. Oh, may kakampi ako. Ma'am Yani Prensa, mabuting tao si Ka-GP, no? Unlike Diggs na nagpapanggap lang. Oh, sabi sa inyo eh. Pumasok pa kayo dito, ha? are the rules now. All that I can do is to provide them with lawyers. Tutulong talaga ako sa police pati military. Lalo na in the performance of the duty, itataya ko pati ang sarili kong reputasyon. Any comment about the Congress? Yung congressman here. Tapos ngayon, ang Congress, mukha naging investigating body, mas masama sa NBI. Contempt na pa rin ang mga resource person. Ang suggestion ko nga, i-abolish na ng NBI pati police sila lang. That's my suggestion. Yun talaga. Sir Professor, sabi ni Inday, may Duterte tatakbo ng senador. Sino kaya? Paulo, Basti, or you? Not me. Hindi ko na kaya sa. Basti siguro? Ganun ba? I really do not know. Hindi kami nag-uusap. Bisita nila ngayon. Truth to tell, we have yet Kawawa naman yung mga umaasang mga vlogger ng DDS. Bakit? Napaso na naman sila eh. Sabi nila, tatakbo daw 3 Duterte. 3 Duterte. Takot ka mawala ang Davao eh. Paano magtatatlong Duterte? Mga ka-GP Natics doon sa Senado. Diba? Oh. Hindi naman, yung utak nila hindi naman pang Senado eh. Mismong si Digong hindi nga pang Senado, mga ka-GP Natics. Ang utak niya, pang barangay. Hindi yung barangay doon sa atin ha. Hindi yung barangay basura. Diba? set down at this very late filing na of what we would like things to happen sa aming political life. Ako, I'm ready to retire. Hindi naman ako sa pagmarunong, but maybe the desire to be senator, mayor, o nandyan, but ang problema, ang katawan, ang hindi na. Oo. Tama yan. Kasi sinisingil ka na ng problemado na si Digong kung paano siya sasagot sa media eh. Sinisingil ka na talaga ng pagkakataon, Digong eh. Kaya salamat ka, no? Salamat ka talaga. Masamang damo ka. May trabaho kasi yan eh. And if it would entail or require me Kawawa naman to si Chris Samonte, oh. Ikaw vlogger, wala pang napapayuhan. Anong napapayuhan? Anong napapayuhan? Baka napapatunayan, Chris Samonte. Ayusin mo naman kasi yung comment mo. Kasi ikaw lang nakakaintindi sa sinasabi mo. Mabuti na lang. Kahit papano, nagigets ko yung sinasabi mo. Ibig sabihin, matalino ako. Ba't sabi mo, bobo ako? Yung napapayuhan mo, dapat yan napapatunayan. Tingnan nyo ha, sabi niya, ikaw nga vlogger, wala ka pang napapayuhan. Anong napapayuhan? Tapos wala ka pang pinag-aralan, bobong vlogger ka talaga. Kung bobo ako, ba't ko naiintindihan na dapat hindi napapayuhan yan, dapat napapatunayan. Diba? Ayusin mo naman na, Chris Samonte. Alam mo yung mga ganyan? Maagang namamatay. me to travel a lot. Physical movement. Mukhang hindi ko na. May kasi ako, may imbalance. Kasi yung
pera ko sa right pocket, pati sa left, hindi it's not even. Magnanakaw na naman. Kala ko ba wala kang pera? Tapos sabihin mo not even yung pera sa right and left. Hingi na kayo dito. Carissa Monte. Wala na ang pera eh. Ah? Kaya baka tatakbo ako, totoo. Ngayon, sino pang daragat sa PDP Aha. line-up for senators? Sa totoo talaga, frankly, wala pa akong, hindi ko pa na, I have yet to read the list na nag-file ng ano nila, candidates. Hindi ko alam sino yung tuloy, sino hindi. Kuya Mayor, kung sa debate sa usa ka famous nga Rodrigo Duterte nga aniyang ako na nakaroon sa politika. Si Rico Duterte nag-file na tayang COT for councilor. How about Kapitan Omar Duterte? Will he file for congressman in the second district of Davao? Gusto man siguro nila ako, ilatan na lang nila. So, give it to them. You know, ito at wala itong ano. Mm. Do you know the reason why? It's because we come from a political family. Even in the now, post-war, basahin ninyo, i-google ninyo, nandiyan yan eh. Post-war, right after, ang tatay ko, naging mayor na ng Danao, which is a city now. Hindi talaga nawala sa politika. Pagdating dito, he served for a few years as a secretary to the board. Kawawa naman ang Davao, ano. Oy, Davao, mag-isip-isip na kayo. Mga Davaoenyo. Biruin nyo, ha. Yung tatay niya, pinagmamalaki niya. Talagang sila daw ay family ng politika. Diba? Biruin nyo. From Duterte pa lang. Ito, si Tandang Duterte, hindi yung tatay niya. Tandang Duterte lang. Hindi yung tatay niya. Hanggang sa mga anak-anak, sila po ay nasa 30 years or 3 decades. Ang problema nila, droga. Hanggang ngayon, droga pa rin ang problema sa Davao. Ba't kaya hindi maubos-ubos? Nagtatanong lang, kayo ba ang protector? Kayo ba ang gumagawa ng droga kaya hindi nauubos? Tanong lang po. 30 years na kayo dyan, 3 decades. Isama nyo pa yung panahon ng tatay mo. 'Di ba? Bakit problema pa rin hanggang ngayon ang droga? Biruin mo doon sa munisipyo ni Baste, 37 po ang adik. Kawawa naman, bawal daw po ang droga pero nakakapasok sa munisipyo. Ha? Ano 'yun? Kawawa naman itong mga to. Ano? O provincial secretary, they call it. Then politics again. Sa kanya. So, political family kami. I am not surprised, even if I do not want them to. Kasi magulo, hindi naman walang kwenta. Pangit naman pakinggan, pero merong trabaho mas maganda pa dyan sa magiging politiko ka. Hindi ka naman magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or Hoy, grabe yung revelasyon ni Digong, ha? Kung hindi ka raw marunong magnakaw, hindi ka raw tatagal sa politika, patay ka tayo dyan. Sa ibig sabihin, mga ka-JP Natics, malinaw ba yan, Digong? Na ang sinasabi mo, kaya ka babalik sa politika dahil gusto mo ulit magnakaw? Uy, grabe yung revelasyon nito, ha? Ulitin ko, yung sinabi niya. pangit naman pakinggan, pero merong trabaho mas maganda pa dyan sa magiging politiko ka. Hindi ka naman magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or productive life. Hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Kailangan ka magnakaw. Ngayon,
Kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? Mhm. You have to falsify, you have to ghost project. Hindi natin kaya yan. Kasayang naman ang iniwan ng tatay ko na ito naabot pa po. Oy, hindi raw nila kaya. Sabay bawi sa dulo. Sabi niya kanina, kung ikaw ay papasok sa politika, magnanakaw ka talaga. Diba? Tapos biglang sabi sa dulo, hindi ko kaya yon. Nasaan po ang 51 billion? Nasaan ang 51 billion? Sino po ang nagutos kay Regina Garma? Sige nga. Oh. John Ledesma. Kasayang naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo lang. Ang daming DDS dito ngayon, ha? Kaya eto na, nakikita ko na. Kaya pala walang nagla-like. Kasi halos lahat ng nandito ay mga DD sheets. Hoy, mga DD sheets. Nood lang kayo dyan. Mamatay kayo hanggat gusto nyo. Parang ipi lang eh. Ang pa siguro ang next generation, mga apo ko. President, Mayor, would you like to comment? Kasi pagdating ngayong election, sabi yung mga Morales, itatakbo yung May reaction. Sige man yung takbo. Sige lang man kami hintay. Well, alam mo, modern day, lumipas na yung Almendras, Duterte, Veloso. May bagong crop and there will always be contenders for public office. You should not begrudge the Nograles. Ito, sasagutin kayo. Ito, isang matinding sagot ko sa mga bashers. Okay. Para sabihin ko sa inyo, tanong ko lang baka meron kayong mga utak, sabi nyo, bobo ako eh. Di ba, sinasabi nyo po, hindi nyo pera yan. Sinasabi nyo po na dapat merong liquidation. Hindi pwedeng certification lang. Mga bashers, tanong ko sa inyo, kailan po nagsimula yung paglalabas po ng wala ng liquidation, certification lang? Hindi po baga yan ay nagsimula sa panahon ni Duterte during the 17th and 18th Congress, na kung saan po naglabas pa siya ng Executive Order number 2 at sinabi niya po na bawal lang makita ang salin ng isang government official. Kaya nga po hindi nyo na nakikita ngayon ang salin dyan po online. Kasi sabi niya, pag tayo, ang salin natin ay nakikita ng publiko, yan ay prone to public scrutiny. So dapat hindi yan makita ng tao, baka hindi na tayo magtrabaho. Bakit? Baka ipatawag tayo ng Congress, ipatawag tayo ng COA, ipatawag tayo ng Senado. For your info. Baka hindi nyo po alam yan. Mga DDS, sila po ay nagsimula niyan. Kaya kung hahanapan nyo po ng liquidation ng ating mga congressmen, ang mga senador natin, sisihin nyo po si Digong. Diba? Nung 17-18 Congress, wala naghahanap. Nasa na ang aming liquidation? Wala. Kasi lahat sila nakikinabang. So saan doon ang hindi nagtatago ng pera? Maglalabas ka, Executive Order number 2, ayaw mo makita yung salin mo? Wala bang pagnanakaw doon? Bakit ka natatakot? Sa public scrutiny. Kung wala kang itinatago, simple lang yun, magnanakaw kayo. If you also want the distinct honor of being there, public office, congressman, mayor, or whatever, we do not have the monopoly of ambition and desire. Kagaya ko, kasi tatay ko pa. At hindi yan nag-umpisa dito sa Davao. Sa Danao pa nga. Right after the war, siya na yung nag-umpisa ng mayor. Tapos pagpunta ng dito. Parang continuity of... Ma'am Eupemia 525, shoutout po. Mel De La Cruz. Joey De Chavez, shoutout sa inyo. Los Angeles. inis na si Chris Abonte. Wala ka kasing mapapala. Kawawa ka lang. So yung politika, hindi talaga naalis sa buhay namin. At most, maybe, in all probability, mukha tayo po na sa among mga apo. Yung mayor, gawas,
Lastly, sa pag-file Martis. Ay, teka lang. Sabi niya, si Bangag nakangiwi na mga supporter, malapit na din kayong ngiwi. Sino kaya ang mas ngiwi? Di ba si Digong? Nakaganon na, oh. At nakikita man ugali sa Duterte. Pag mudagan ka o mayor, walay ugali sa mudagan o mayor. Kapag hindi ka mudagan mayor, si Basti tabanan nila. Masay mo. Di, gusto na akong file tanan. Para bibo. Pangit naman yung eleksyon na ako lang dyan. Dili sila mulaban nimo pero kung si Basti tabanan, naay ugali sa mulaban kung si Basti mo palilig. Kung ikaw mo kandidato, si Basti dili may mulaban na ugali sa imo. Wala balita doon sa gawas. That is not the proper question. The proper question is, I don't know kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not tinker with politics anymore. O bigyan lang man niya ako ng isang single cell of cancer Aha. at hindi ko naman tinatanggihan yan kasi matanda na ako. Hindi na ako makialam. Inuuto tayo nito, mga kababayan, ganun din naman kasi yung effect nun eh. Pag namatay siya, hindi na talaga siya forever nga lang siyang hindi makikialam sa politics. Pag binigyan mo siya ng single cancer cell, ang mangyayari niyan, mabubuhay pa to. Baka mamaya pag nabuhay pa ng matagal, tuloy-tuloy ang pangingialam. So di baling, kung pwede kang mamatay ngayon, ay bukas, hindi pa ngayon. Diba? Pero what am I supposed to do? Yan ako sa bahay. Pagising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag uwi niya, nasa sofa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag uwi niya sa gabi, nandiyan sa TV ako, nakatingin. Masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Nagpatalastas pa nga. Oh, yung mga DDS, dyan lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Di ko kayo sisipain dito. Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o I find Aha. something productive outside. Yes, because alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro. Dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat. Yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko. Ang drama mo naman daw, Digong. Ang drama mo. Simple lang naman eh. Kapag nawala na ang Duterte sa Pilipinas, wala nang problema ang Pinas. Diba? Oh, los mo daw, Digong. Los ni mo. Magbigti ka na daw tonight. Hoy, grabe kayo ha. Sabi ni Chris Samonte, yan ang gusto ko, yung ibang Huwag ka mag-alala, Chris Samonte. Alam mo dito, sabi ko nga po welcome dito ang panauhing pantanga. Libre dito ang panauhing pantanga, hindi ko po sinisipa. Dahil, syempre, ngayon lang kami may pulutan ulit. After how many weeks? 3 weeks? Oh. was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman. Alam niya, ito lang masasabi ko dyan. Tama po yung sinabi ni Nilo Cosme. Pag sinabi na may cancer, baka magkatotoo yan. Sabi ko nga po, di ba sa English nga mga kababayan, o sa Tagalogin na lang natin, oy, hinay-hinay ka sa mga hinihingi mo, baka magkatotoo. Di ba? Oh. Mayor, Mayor. How would you get a reaction regarding yun? Kasi yung may iba, layo bang hukum sa tao gusto na number? Taas ko na ubalhin sa other part. Good. Chris Samonte, magkano daw ba kita mo? Sabi ni BPN Nurlight. Sorry pinuputol-putol ko. Nangiinis lang talaga ako dito. Magkano ba yung magkano yung bayad? 1.5? Wala nga umiiyak dito lahat nga tumatawa. Nakita mo bang umiiyak sila? Oh.
do not want to have a heavy machinery. Mas mabuti. Frankly, bakit? Minus ang gastos mo. Hindi ko naman sinasabihin na wala silang pera. Pero if you're the head of the party, kung baka tatakbo ako ng mayor, ikaw talaga ang mas mabuti, sabihin mo sa kanila na ang request ko, my earnest request, is lumipat na sila para makamura ako. Total, nandyan sila o hindi, manalo man ako. So, anong silbi nila sa akin? Tibay na sikmura neto ni ni Digong. Pabalik rin na. Anong silbi nila sa akin? Walking na lang siguro, matanda na eh. Hindi ba? Ang dami nagsasabi dito, sabi ni Lucy Ackerman. Good morning, Sir GP. Hi, nako talaga. Digong, kung mamatay ka, bakit hindi na lang ngayon? ngayon. My Nako! Ang kukulit nyo, ha? Oh. Final. Nga nila nagkaroon kang upayan, Mayor, sa Marquez, kaya magbukas nili mo sa Comelec. Huwag kang makalam sa buhay ko. Hindi mo na ako nakialam sa buhay mo. Maybe, Hindi nga nabiyak ka, kami rin nag-condor sa imo. sige, palamin ko lang kayo. Ah. Pagkatapos. So maraming kwento siya dyan. Lipat, dyan pa rin, kaya lang i-advance natin. Dito tayo kay Garma. Diba kay Garma tayo, mga kababayan. Umpisahan natin yung kwento ulit niya, kasi uulitin to eh. Pero, eto meron naman akong timeline, 58:29. Yan. Teka lang. Yan. Pakinggan natin. Tempted. Ako, I will go with the majority view sa media. Yung wag tayo magbulan. Walang kaibigan. Ano ang dapat anong tingin niyo? Dapat ako maging mayor uli? Yes. Ikaw. Tagot ako. Minaw ikaw. Ikaw. Dua pag yun ang cellphone. Ikaw. Inuuto niya pa yung mga tao eh. Gusto mo ako maging mayor ulit? Ikaw. Ulol. Alam na namin ni style nyo. Tatakbo ka talaga kasi ayaw nyo mawala yung Davao. Diba eh, biruin nyo, dyan nahuli yung 1,200 na fake birth certificate. Diyan nagtatago yung mga pugante. Diyan nagtatago yung sino pa, yung mga kriminal. Diyan nagtatago. Diyan din ata gumagawa ng mga shabubu. Oh. Ikaw. Bantay pag nagkalit-silit siya, Davao po tayo. Bakit ganyan? Confirm na kanina. Bakit ganyan? Confirm na kanina. Nasagot naman yan kanina, yung ulit yun. Gaaway na sila. Sino? Minas Alam mo, may sarili rin akong hindi na ako Roman Catholic eh. May religious sect rin ako. Oy, Ang ranggo ko doon, kardinal. mga kababayan, meron daw siyang religious sect. Putsa, papalit ito kay Kibuloy. Papalit kay Kibuloy. Meron daw siyang religious sect, mga kababayan. Nakaw, kawawa naman. Meron na naman mabibiktima. Yung sinalo mo na nga lahat ng mga ni Kibuloy eh. Biruin mo, sabi, binibigyan ka rin daw. Tapos ngayon, gagawa ka na meron ka ng sariling religious sect. Anong gagawin mo doon? Makikipag-sect. Di ba? Ganun lang gagawin mo, gagayahin mo lang si Kibuloy eh. May itatayo pa ba yan? Naalala ko na, bentahan ko nga to ng extreme surge. Pampatigas, pampautog, pampahaba. Oh. Labanan ito ng Bishop at Cardinal. Maganda ito. Baka kasi ang plataforma niya, tanggalin niya yung cashier's office ng SPMC para wala na daw mabayaran yung tao. Libre na lahat ng pag-hospital. Tanggalin niya yung office ng cashier. Wala na daw cashier ng SPMC. Putang ina. Nagmura pa. Hayop talaga tong si Digong. Gusto ko yung usapan kay Garma eh. Okay yan.
Yan na lang, sabihin mo sa kanya lang rin. Okay, sabihin niya, pareho, gusto ni Mayor yung programa mo. Sabihin mo sa kanya. Kaya ba yung Mayor? Tama yun. Wala na yung kairo-kairo. May bago ng gulto, si Digong. 'Di ba? Bakit kaya puro manyak sila, no? DDS puro manyak. Kita nyo itong si ano, kita nyo itong si Chris. Biruin nyo, manyakis de. Gusto daw niya torjak. Chris, binabalaan kita, ha? Okay lang dito yung usapan ng issue, pero pag ganyan, sa susunod, tanggal ka na. Hindi, totoo. Bastusan na yan, eh. 'Di ba? Pero ito si Digong, literal na manyak. Oh. Oo, tama yun. Okay na yun. Gusto ko na. Cardinal Rodrigo. Bishop Cardinal Rodrigo. Is kandidato ba siya? Paano ka sa kanila? Maganda rin. Sana manalo siya. How I wish. Siya yung nagsabi noon na magiging zombie ang mga tao pag nagpapaksinate. Oh, yes. Siya yung bishop na nagsabi na. Pag nagpapaksinate kayo, yung 6 months magiging zombie kayong lahat. Mamamatay kayo magkapulgi ng Siya yun. Very prophetic. Mukha ang lahat ng dadahan kayo. Mukha nyo. Kuya Mayor, I tend to agree. Yung mga ano ninyo, ano na eh. Pagkakali na yun, mas matsambahan na yun ba? Pagkakali. Sus, kalipay na lang na ako. Pero, tinalo ako ng bishop. Pero France naman daw kayo, Mayor. Ha? He was supporting you daw siya sa presidency. And yung, Wala ba na akong problema? Kung kasi sabi niya, mahina ka na daw. okay, mahina na ako, bitaw. Diyos. saan ako mahina? So, ganon? Kita nyo, libog talagang hayop. Pero yung mga kababayan, tuwang-tuwa yung mga nanonood, eh. Yung mga reporter nila, galing SMNI yan, ha? SMNI, tapos mga vloggers nila, kita nyo ang kalilibog. Tuwan-tuwa sila sa ganun. Di ba? Gumaganon pa si Digong, oh. Oh. Tingtungsay. Kaya ginawa daw niyang prayer mountain ang kuta ni Paragon noon. Siya lang daw ang nakagawa niya. Doon sa Pakibato, siya daw ang nakapaano kay Paragon. Totoo yan. Pakukita niya rito. Totoo yan. Pakukita niya rito. Kaya doon na kayo magsimba. Huwag na doon yung kay Pastor Kibulo. Sa kanya na daw magsimba. Hayop. Lipat na naman tayo ng bagong ano. Anda, nagyan mo yung buag kalyo diya. Kuya Mayor, usa ka kongresista sa probinsya sa Davao Region. Eto na. Hindi ko sa katake kang VP Sara because isugo siya sa iyang kanyang or sa sobrang ko sa Kongreso. In exchange of something, ayuda, lahat-lahat ibigay para sa kanya. Ibatikos niya si VP Sara, posible ba na kining kongresista ni Para mapakigan ay nila mga pamagit niya sa probinsya? Ikaw na lang nato sa probinsya sa Davao de Oro. At to siya dagan dito. Incumbent Congresswoman. siya. Ibatikos niya si VP Inday. In exchange of something na naa saya karon billions of ayuda. Posible ba na doon na siya kaatbang karon sa iyang distrito dito sa Davao de Oro? Wala pasagdan lang nato siya. Lison magiging istorya buang. Sayang, di ko na-gets, eh. Mabito nagsulod og silda kay di matapos ang istorya. Mayor, ang PDP ba, alyansa o mga yung suporta sa PNP ng Partido ng Masang Pilipino, kanang federal o katong kay ERA, sa Liberal Party, medyo meron pa kasintay ni Ato kang Lenny Robredo, may possibility ba? I cannot answer that without consulting the... I do not own PDP. It is that by property. It is a collective body. I have to ask them. Mayor, with permission kay Sir John Ledesma, ganito na lang. Okay lang ba sa imo nga si Congressman Marcar Zamora na ay makalaban sa 1st District of Davao de Oro in the person of Kapitan Franco Tito? Kuya Franco dito? Who is present here today? Yes. Hamel Bronco. Grant Mayor. Okay, advance ulit natin mga ka-GP kasi hindi naman natin kilala yan, eh. Diba?
Doon tayo sa 109. 10905. May timeline ako eh, no? Ito kasi tungkol kay Ruina Garma, natatanong na siya. Wait lang ah. Well, there are always theories. Mm. Ang pinakadoon, ang katapusan ni mong away sa kinabuhi, anang adlaw, mo ginay mabutan. Kung na mo ilalis, ikaw gina ang mabutan. Mhm. So, okay lang na. Pero, ipaimbestiga lang, then you're always, kung na ay tanaw nilang ebidensya, i-file nila. Then, let them go to court. Ulitin ko, sorry. Hindi natin nakuha yung question, no? Anang adlaw, mo, Google din. Yung allowances, okay, ubusin mo. Mhm. Ito ko tungkol kay Garma na to. Well, there are always theories. Ang pinakadoon, ang katapusan ni mong away sa kinabuhi, Mhm. anang adlaw, mo ginay mabutan. Kung na mo ilalis, ikaw gina ang mabutan. So, okay lang na. Pero, ipaimbestiga lang, then you're always, kung na ay tanaw nilang ebidensya, i-file nila. Then, let them go to court. Total sa korte, buhian na nimo tanan ng imong gustong buhian kung saan klase ang ebidensya. Mhm. Tanang theory, nganong gipatay, unsay gipatay, bilay gibayad, isunod nimo tanan. And let the other side repudiate your theory. Theory lang daw yon. Theory ba yung may mga ebidensya? May mga taong lumalabas, hindi na theory yun. Conspiracy nga yung nangyari dun eh. Paano naging theory yun? Okay, anong pinagkaiba nun mga kababayan? Pag theory, ito yung walang direct evidence. 'Di ba? Wala pong nagpapatunay na tao na kumbaga nag-witness doon sa mga pangyayari. Yun ang theory. Pero pag may ebidensya, may tao, may lumabas na witness, hindi na yung theory. Nako ha? Digong, anong klaseng prosecutor ka dati? Anong klaseng attorney ka sa bagay? Hindi ka naman practice lawyer. 'Di ba? Ikaw naman ay isang lawyer-lawyeran na tagagawa ng bulok na ebidensya. 'Di ba? Now, basta na lang ang korte, Mhm. wala may problema. Mhm. Basig ana-ana ang judge, pag-abot ana sa Korte Suprema, magawas ginati. Bayaran vlogger daw ako. Nasaan po ang katibayan nyo? Pakita nyo nga po yung yung mode of payment. Pakita nyo nga po kung kailan pinadala, sino nagpadala, magkano. Pag naipakita nyo po sa akin, pamimigay ko na lahat sa inyo. Oh. That's the beauty of our judiciary. Makaasa ka talaga. You can always assume and even presuppose na there will be the ultimate justice Mhm. na makuha mo sa Supreme Court. Maraming utak dyan eh. 15. Ngayon, yung mga congressmen you were, yung pilit nila na nililink kayo romantically ni Colonel Garma. Any reaction ko mga ngayon? Sabi nila na Kung pilit kayo na relasyon daw kayo. Romantically. romantically link man ka lang kaya? Romantically link lang. Hindi siya, diretsuhan ko na ngayon. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Hindi, kaya sabi tatanungin mo sila. Sabi ko nagtatanong si Duterte, nag-iyot madami. Use the word. Bastos talaga, no? Bastos. Relasyon man ka. Yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyab ba yan sila ni Duterte o giiyot ba ni Duterte si Garma? Diretso na. Iparinig mo yan sa public. Mahilig kayo sa chismis kayo eh.
lahat ng pulis malapit talaga sa akin. Aha. Alam ninyo taga Davao na ang pulis magkakaso lalo na in the performance of duty. Sige nga, patunayan mo nga, kasuhan mo si Montulfo. O, Digong, dalawa na kayo nagsasabi ni Garma. Hindi kayo nag-intercourse. Di ba? Na hindi kayo mag-uyab. No, hindi kayo mag-bana. Hindi kayo nag-ana-ana. Eh, sige, patunayan ninyo. Sabihin ninyo kay Montulfo, hindi totoo yan. Demanda nyo si Montulfo. Di ba? Oh. Yun lang ang paraan para mapatunayan nyo sa amin na hindi totoo. Saan ang galing ang pera ni Garma? Dati ba siyang mayaman? Bakit napakarami niyang bahay? Napakarami niyang ari-arian? Bakit itong si Bilela? Kahit hindi na sila mag-asawa, kinahihiya nga siya ni Bilela na dati siyang asawa eh. Pero nagbibigay pa rin 20 million, 30 million. Para saan yun? Oh. Akin talaga yan. Ang kaso sa pulis na performance of duty, akin dyan, Mayor ako. Mhm. Walang problema yan. So ibig sabihin, sa madaling sabi, lahat ng mga pulis sinasalon niya. Pag may kaso, mga kababayan, kaya siguro yung pinapatay sa Cebu, pinapatay diyan sa Davao, basta pulis pinatay nila na naka-duty daw, o pinatay ng mga pulis yung tao na naka-duty, ay sasaluhin ni Digong. Kaya naman pala lumalaki ang ulo ng mga ito eh. 'Di ba? Kaya pala dumami ang kanilang yaman. Baka yung mga pinagpapatay pa ng mga ito, sa bagay, Chinese, sino pa, si Barayoga, ano pa, para maikalat nila yung STL. Pero yung buong pamilya binibigyan ng STL. Hanggang personal nila. Ngayon kung nagduda sila o may chismis na nag-iyot pa ni Garma, pamuntahan na sila, nag-ingon si Mayor. Para wala na isamok. Lami. Sa mag-iyot? Orderon pa ba na? Ayok tipas ubling niya. Iyot atong isturahan na rin. Inchong Chay, Mayor. Inchong Chay. Di ba, mga ka-GP Natics? Kung sumagot si Digong, grabe, ano? Oh. Kasi ito ang impyerno, ipapatay na yun. Yan lang ang sagot ko. Basig tuwa ka na sa impyerno, ipapatay ta ka pagkanda. Mhm. You do not have that right to destroy a generation of Filipinos just because of money. Oh, wala raw palang right, mga kababayan, to destroy the right, 'di ba? Of the next generation. Bakit pinagpapatay mo yung mga walang alam? Like yung si Kian Santos ba yun, mga ka-GP? Wala naman kinalaman sa droga yun Bakit pinapatay mo? Oh, back to you, tangina mo. Wala daw karapatan ang sino man na sirain ang buhay ng next generation. Ikaw nga to nagpasimula eh. Oh. Gagong puta. Putang ina ninyo. Habulin ko kayo hanggang impyerno. Pagdating doon, putulin ko yung titi ninyo pati ulo ninyo. Nga, sagot ko. May si Marcoleta, natin, nasa live siya ng PDP ba? Nako, Marcoleta pa. PDP is my partner. Mhm. Marcoleta, susuportahan ko yan. Mahusay, mabait, and he has the integrity. Botohan ninyo si Marcoleta. So yun, pasok. Si Kung hindi man ito kampanya, pero kung nandyan na yan siya, I'm asking everybody who's listening now, abot na to Luzon, botohan ninyo si Marcoleta kasi mahusay yan. Si Doc Willie Ong, Mayor. Hindi ko sa kandidato sa Paso. Di ba nagsakit man siya? Ayon sa Singapore. Oh, ayan na mga kababayan ha.
Pero syempre tayo, no to Marcoleta. Ayaw natin ng tradisyon dahil wala pong progreso. Pag sinunod natin ang old tradition, na alam naman nating may problema, tapos ayaw mong kalkalin dahil sa old tradition, bugok. 'Di ba? Oh, grabe. Pinasok talaga tayo dito ng mga matitindi. Ang daming bashers. 'Di ba? Mga bashers, sasakit lang ang mga loob nyo. Nako, stay kayo dyan para masira ang mga ulo ninyo. Anyway, mga kababayan, mga ka-GP Natics, magpapahinga lang tayo ng konti. No? Yung second topic natin later na lang yon, mga alauna sigurado. Right? So, thank you so much po sa lahat ng mga nanood ngayon. Sa mga hindi pa nagla-like, paki-like na po ang videong ito kung nagustuhan nyo po. Kung hindi naman, wag na lang mag-dislike ha sa mga hindi gusto yung video na ito. Pero nakita natin dito, ang assessment ko po, wala naman talagang cancer itong si Digong. Yung sinasabi niya na siya daw ay may cancer, naniniwala po ako na ito ay gawa-gawa lamang to get sympathy from others na mamamatay na itong si Digong. Pero kung totoo man yan, ilagay natin dun sa unang assessment natin, dahil mahina na siya at malapit ng mamatay, the reality is, kapag siya po ay inaasahan natin na matigok na ngayon o bukas, sabi nga nila, kung mamamatay bukas, ba't di pa ngayon, siguradong si Baste ang magmamana at makakuha po ng mayorship. 'Di ba? Kasi kung siya ang mananalo ng vice mayor, natural sa kanya po mapupunta yon. Or, kung hindi man mamatay, baka hindi pa rin mag-take ng oath si Duterte, si Tandang Digong, at ibibigay niya pa rin yung pwesto kay Baste Duterte. 'Di ba? Ganun lamang po 'yon, mga kababayan. Kaya ang laban ni Kong Migs Tograles sa Davao ay sigurado pong magiging madugo. Hindi po 'yan magiging easy. Kagaya ng sinasabi ni Digong na okay lang 'yan. Tatakbo sila kasi gusto rin naman nilang makuha ang Davao. Hindi ganun. 'Di ba? Siguradong mas malalim ang iniisip ni Digong. Haharangan at haharangan nila ang mga Nograles na makuha po ang simpatya ng tao at haharangan nila na makuha po ang politika ng Davao. Alright? So thank you so much sa inyong lahat, mga kababayan. Magandang umaga. Happy Sunday. At sana po ay nagsaya po tayo. No? Ngumiti po ang inyong mga mukha ngayong araw. At hayaan nyo yung mga bashers na yan. Malaking tulong po yan sa atin. Okay? Thank you so much once again. Ingat po kayo. I love you all, mga kababayan. Mga ka-GP Natics, see you